sign, Aquarius, Gemini, and Libra, kumusta kayo guys? Okay, so ear sign, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily gabay. Ayan, kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So, tignan natin guys, ano bang inyong gabay kapalaran? Okay. Lang guys. Ear sign. Gabay kapalaran po ni ear sign. Meron po tayong King of Cups. Two of Wands. The High Priestess. Okay. Okay, so ear sign, nakikita ko dito na umalis ka na sa mga toxic, no? Nakikita ko na nagiging emotional ka. Kasi, kumbaga, nandun ka na sa point na para bang nagkakaedad ka na yun yung iniisip mo, yung stability mo, no? Medyo emotional ka habang iniisip mo yung stability mo, and nakikita ko sa'yo na para bang may mga iniiwasan ka na rin na mga toxic tao, kamag-anak. May nakikita rin ako dito guys, parang may nanggigipit sa inyo. Okay, parang pinipilit ka siguro pagdating sa pera, na parang sinasabi is may pagkakautang, or pwedeng utang na loob guys. Yun ang nasa-sense ko, no? Parang kailangan mong bayaran yung utang na loob mo daw sa kanila. Okay, so ear sign, nandito yung Two of Wands. Ayan. So, I think yung iba sa inyo may ginagawa kayong spell or may nag-i-spell sa inyo. Na para bang may nagko-curse sa inyo. So, ngayon guys, nakikita ko parang bumabalik na sa kanila yon. Kasi guys, masama kasi talaga yon. Okay, masama yon kasi babalik, no? Lalo ngayong taon na to is karmic year. 10 times po ang balik ng karma. Okay, so ang nakikita ko dito guys, ayan. Ang bilis ng pagbabalik ng karma sa kanila dito. So, kung bakit sila guys habol ng habol sa inyo dahil sa utang na loob or meron silang hinahabol sa inyo, is dahil parang feeling nila obligasyon mo sila. Okay? So, may nakikita ko dito guys, parang ano to guys, parang may panunumbat din. May nanunumbat ba sa inyo? Masakit sila magsalita? So, yung iba sa inyo guys, nai-stress kayo. Pagka ganyan guys, huwag nyo na lang guys pansinin, no? Iwasan nyo na lang yung mga ganyang klase ng tao na masakit magsalita. Focus na lang kayo guys sa inyong goal. Kung nasan ka ngayon, mag-focus ka muna doon. Okay, so tignan natin guys. Okay. Ear sign. So guys, meron tayong talk less, feel more. So gawin mo daw privado yung buhay mo ngayon, no? Ayan, para hindi ka na guys ma-involve pa sa gulo or hindi ka na nila guys ma-stalk, no, nang hindi ka nila ma-course. Okay? Meron tayong forgive and speak your world into being. So guys, possible na ang kadil mo is Pisces and Gemini, Cancer. So, may nakikita ko dito guys, na hirap kang patawarin tong taong to. Kasi pwedeng malaki talaga yung pagkakamaling ginawa nila sa inyo. As in, parang nilubog ka niya, no? Doon sa mga sinabi nila sa inyo, masyadong verbal. Masakit guys, at parang para sa'yo, mahirap kang patawarin tong taong to. Okay? So, hindi ka siguro guys makagante. Hindi mo maibalik sa kanila yung masasakit na sinasabi nila. Kasi ear sign, may utang na loob ka sa kanya. Or hindi nyo na lang guys pinapatulan. Okay? So, yan. Tama yan. Huwag nyo na lang guys patulan. Kasi baka lalo lang silang matrigger. No? Pag ganyan, iwasan nyo na lang guys. So, tignan pa natin. So, guys, pagdating naman sa inyong love life, meron po tayong The Gardener. So, actually guys, ito yung napifeel ko, no? Parang iniisip ng iba dito kung saan ka magsisimula. Kung paano ka magsisimula.
pwedeng meron kang sariling problema na hindi mo ma-share sa partner mo. Hindi mo masabi kasi ayaw mo na rin siguro silang ma-stress. Ayaw nila na kung ano pang isipin sa inyo. Okay, hayun yun na nakikita ko rito. Parang gusto mo mag-grow sa sarili mo na parang hindi ka hihingi ng tulong din sa taong to, no? So, may partnership naman talaga, guys, pagdating sa relasyon niya ng person mo. Kasi the gardener yan eh. Pero, I think, pagka yung personal na problema, hindi mo na yan, guys, i-open pa sa person mo. Pero, yung nakikita ko rito is maayos ang connection yung dalawa. As in, parang focus kayo sa stability yung dalawa. Sobrang nag-work tong relasyon na to, guys. Tignan pa natin, guys, pagdating naman po sa inyong kaperahan, meron tayong the Sacred Woman. So, nakikita ko sa inyo, guys, marami ka ng pinagdaanan. Kaya sobrang subok ka na, no? Alam mo na kung ano yung gagawin mo. Parang sobra kayo, guys, madiskarte. Okay? Marami ka ring discarding ginagawa sa sarili mo dito. Okay? Matalino ka pagdating sa pagmamanage ng pera. So, ngayon, guys, nakakita ko natututunan mo na yan. Okay, so tingnan natin, guys, pagdating sa trabaho, meron tayong intimacy. So, ayan, yung iba sa inyo mag-salt bath kayo. Siguro, guys, ito partnership. Parang may pag-uusap kayo na gagawin ng person mo patungkol sa hanap buhay. Siguro, magtatayo na lang kayo, guys, ng business. Baka pinag-uusapan nyo, guys, is mag-business. Pero yung iba dito, guys, gusto parang mag-work mo na yung relasyon nila eh. Hindi pong parang dapat makuha yung tiwala, no? Once na makuha yung tiwala, parang doon pa lang bibigay. Parang kailangan niya munang parang ano to, guys, no? Parang kailangan mo muna makuha yung tiwala ng person mo, or ikaw, kailangan muna ng person mo na makuha niya ng tuluyan yung tiwala mo, no? Kasi may trust issue ka, guys. So, tignan natin. Tignan natin, guys. Pagdating naman po sa inyong pagdating sa inyong mga kaibigan, meron tayong forgiveness. So, pagpapatawad, guys. I forgive myself. I am forgiven. So, siguro, guys, kailangan patawarin mo muna yung sarili mo bago ka magpatawad, no? Siguro, ito hindi natin na masisisi kung may nagawa mang masama sa atin yung mga kaibigan natin. Pero, tignan din natin, guys, baka may mali rin tayong nagawa sa kanila. Okay? So, hindi naman, guys, liliyab ang apoy kung walang panggatong. Di ba? Ibig sabihin, hindi sila liliyab kung walang dahilan. Okay. So, tignan natin pagdating po sa family. Meron tayong the distorted feminine. Siguro ikaw yung breadwinner sa family. Tapos yung mga kasama mo, hindi sila, guys, nagpo-provide or hindi sila nagbibigay sa inyo. Wala sila, guys, ambag. Di sila nag-aambag, no? Kaya iba sa inyo, siguro, iniisip mo dito is yung partner mo na parang magsama na lang, mag-asawa na lang. At least, nagpo-focus na kayo sa inyong stability, no? Nagpo-focus na kayo sa inyong sarili. Sa inyo ng person mo. So, tignan natin, guys. Ayan, ang lucky number mo is 16, 27, 18, and 14. Okay, love advice, clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. So, iba sa inyo, ayaw mo talagang i-open sa person mo yung mga problema mo. Pero siguro, kailangan mong sabihin para maliwanagan din kayo. Para aware siya, guys, sa kung ano man ang pwedeng mangyari, no? Kung meron mang paparating na hindi maganda. Kumbaga, alam niya ano yung gagawin niya. Siguro, guys, kailangan dito pag-usapan, pagplanuhan. So, guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. Bye-bye po.